Ngayon, nakita ko rin itong fragrance primer ni Chanel na Gabrielle. Ganon din siya. Ang linis niya, white florals, pero mas parang fresher pa siya. Kasi kahit na sabihin na natin same scent siya, because ibang variant siya, may naiba sa kanya. Medyo mas lighter siya. I remember spraying yung fragrance primer ni Coco Mademoiselle dito. And etong Gabrielle naman dito. Naka-long sleeves ako noon. So, na-spray siya sa kamay ko and na-spray din siya sa long sleeves ko. And inaamoy ko siya all throughout the flight. Ang bango nilang dalawa. Sa taong maraming perfume, mahilig sa perfume, mas gusto ko yung amoy mabango lang ako or malinis lang ako na hindi masyadong malakas yung perfume ko. May mga moments na kailangan mong ganon. Malakas yung perfume mo, kailangan maamoy ka. Pero most of the time, lalo ako, hindi naman ako laging lumalabas or kung lalabas man ako, yung mga namimit ko mamis, yung mga lakad ko, magko-coffee lang, alam nyo yon. Gusto ko yung pag dumaan lang ako, may konting whiffs lang nung perfume, pero hindi yung sobrang malakas. And to me, ang perfect lang nung mga fragrance primer. Plus, I like the idea na moisturizing siya sa skin and also, gusto ko yung idea na nagre-respray ako. Gusto ko yung pag gumalaw lang ako, tsaka lang ako maaamoy or pag niyakap ako, pag nagbeso-beso sa akin, hindi yung sobrang malakas na malakas yung perfume. May mga nagko-comment sa inyo or minsan may mga nagme-message sa akin na siguro ang bango-bango mo. No, most of the time, I prefer to smell clean lang actually. Mas gusto ko ganun lang yung amoy ko than smelling like very parang strong na perfume. Of course, natutuwa ako pagka nakokomplementan ako sa perfume na gamit ko. Pero may mga time na baka mamaya masalubong ninyo ako mag-hi kayo sa akin, i-expect ninyo na sobrang lakas ng perfume ko. Hindi, I prefer to smell clean lang talaga. So, last na perfume na nabili ko sa airport, ito yung sinasabi ko na hindi porke hindi mo gusto yung perfume before, wag mo na siyang bilihin, wag mo na siyang itry ulit. Like for example, yung Jo Malone na parang Bluebell, Wild Bluebell ba yun? Hindi siya mabango talaga sa akin. Para siyang nabubulok na na-crush na petals or yung natapakan na petals sa lupa na nabubulok na siya. Hindi siya ganun kabango sa akin. Pero every time or most of the time, pag pumapasok ako sa Jo Malone, inaamoy ko pa rin siya, inispray ko pa rin siya kasi baka magbago siya sa body chemistry. Like this one, itong Burberry Her na Perfume Intense. Okay, mali ako ng pagkakaalala. Yung naamoy ko pala before is yung elixir. Yun yung hindi ko nagustuhan. Etong Eau de Parfum na intense, mas parang mas strawberry yung amoy nito. And mas gusto ko to. So, kinaklarify ko lang yung elixir, yung naamoy ko before na super tamis na hindi ko nagustuhan. Inispray ko siya, nagustuhan ko siya. I think it's because of the weather. Etong dalawang last na perfume, parang 1 year kong inabangan to. Last year, nasa Paris kami. Pagpasok ko sa mall, kitang-kita ko siya naka-display sa gilid ng entrance. And gustong-gusto ko na siyang amuyin. And this is the Maison Crivelli Hibiscus Mahajad. This is extrait de parfum. Sobrang tapang niya guys, sobrang lakas niya. Kaso, pagpasok namin sa mall, hindi pa kami nakakagitna. Nagwala yung anak ko. Nilampaso niya yung sarili niya dun sa sahig. So, binuhat namin, bumalik kami sa room kasi nagtantrum yung bata. This time, pumasok na kami sa mall. Kasi sa Paris, pag December, may display dun sa mga gilid ng mall. So, nakalagpas na kami. And then, bigla ko siyang naalala ulit. Sabi ko sa sarili ko, kailan pa kami ulit babalik ng Paris? Wala na kaming plan bumalik next year. Parang after 2 years pa yata kami babalik ulit kasi we have plans na sa ibang lugar. Although, hindi lang naman sa Paris to mabibili. Kaso kasi, alam ko na kung saan ko siya mabibili sa Paris. Nagets na niyo ibig ko sabihin, hindi na ako maghahanap pa kasi nakita ko na siya by accident sa gilid ng mata ko, di ba? Originally, aamuyin ko muna kasi sabi ko sa sarili ko, pag hindi ko gusto, hindi ko siya bibilihin. Syempre, kahit hype siya, hindi tayo ganun. Aamuyin muna natin. So, hinanap ko siya. Wala na siya dun sa gilid kasi syempre, after 1 year, idiba na nila yung layout nung mga perfumes. Pero nahanap ko naman kagad. And, inamoy ko tong Hibiscus Mahajad. Mahal niya pala, guys. Nagustuhan ko yung amoy niya. Medyo nakalimutan ko na and hindi ko pa to nabubuksan so I have to test it pa para magawan ko ng separate na review. Pero while nasa store ako, nagustuhan ko siya. Binili ko siya, again, dahil nagustuhan ko siya, not because hype na hype siya, lalo sa ibang bansa. And sa ibang mga influencer nating medyo mas sikat, pinopost nila yan. Kasi alam niyo naman, hindi tayo basta bibili. And then while nandun, ang dami kong inamoy na perfumes. Nagustuhan ko rin tong Tube Rose Astral. Tube Rose siya, pero I have to, syempre, test it again para magawan ko siya ng separate na review. Sa dry down nitong Tube Rose Astral, meron siyang vanilla. So, tatamis pa siya ng konti. So, para siyang Tube Rose White Florals. To me, hindi siya amoy matured or pang matanda. Ang dami niyang free na binigay. Ay, teka guys, may nakalimutan pa akong dalawa na i-share sa inyo. Kasi nga, ang hirap maghanap ng stock nito. So, bumili din ako nitong Huda Beauty na Easy Bake na setting spray. And also nitong, ito ang
hirap talaga maghanap ng stock. One size na Until Dawn na mattifying na waterproof na setting spray. And gusto ko nagtatry ng mga setting spray. So, ayan na guys. Promise, ayan na lahat. Kasi baka may nakalimutan ba ako. Tinitingnan ko yung paligid ko. Ang kalat! Ang kalat dito guys. Promise. Di pa ako nakakapagligpit. Ano yung pinaka-favorite ninyong perfume nitong month of December? Mag-comment nga kayo below. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!